You're appointee of the Duterte case. So, medyo meron daw silang reservation doon sa part niya. Okay. Alam mo, hindi ko naman kinaiiyak, hindi ko tinatatwa na ako'y naging Associate Justice ng Supreme Court dahil kay Digong. Hindi ko rin itinatatwa na ako'y naging Ombudsman dahil kay PRRD. Kung bakit ako'y ginawang Ombudsman ni PRRD ay hindi ko alam. Ako ba'y tao ni PRRD o nilagay ni PRRD para magtrabaho? When I was appointed the Ombudsman, what was my first agenda? My first agenda, and the first thing that I did, was to withdraw the information pending before the Sandigan Bayan against then former President Benigno Aquino. Tingnan mo. May kaso noon si Pinoy. Bini-withdraw niya, oh. Ito yung Kaso ni Pinoy, oh. Yan ba ang tao ni Tatay Digong? I went to court, moved for the withdrawal of the information. Yan bang gawain ng tao ng isang PRRD appointee? Correct. When I dismissed the case of Laila de Lima, Oh, isa pa yan. bribery case of Kerwin Espinosa filed against Laila de Lima, did Laila de Lima say, ba't mo ginawa yan? Why did you dismiss? Tao ka ni Why Digong. did you dismiss my case? Bakit mo dinismiss ang case ko? When you know full well that you are a Digong appointee. No, Why correct. did you dismiss my case when you know full well that the San Beda community knows that PRRD ay galit sa akin? The other day, she just said, galit na galit sa kanya si Digong. So kung ako'y gumagawa ng aksyon dahil sang-ayon kung sa gusto ni Digong, bakit ka dinismiss ang kay De Lima? Why did I file charges against Secretary Duque with respect to family? Isa pa yan. To Oh. be a member of the cabinet of President Rodrigo Duterte, di ba? Correct. Why did they dismiss from the service the overall Deputy Ombudsman na si Warren Leong, na isa rin taga Davao, isang tao ni Duterte, appointee ni Duterte? Bakit ko kinasuhan si Lau sa family? Another guy from Davao, very much identified with the former president. Correct. So, iyan ba ang appointed ni PRRD? Identified with the former president. Pag may ginawa ba akong pabor kay Digong, ano ba yung pabor na, ano bang ginawa ko? For the 7 years that I have been the Ombudsman, ano ba yung ginawa ko na pabor kay Digong? Correct. Di mo kaya ito lahat, hindi ito pabor kay Digong eh. Pag didismiss sa kaso ni De Lima, hindi pabor kay Digong ito eh. Tama. Pero kasi, they're worried na kung paano, sir, explain mo lang yung magiging in terms of maybe effect. Because you have at least two venues now, no? Ombudsman and then the Senate Impeachment Court kung matuloy. Kung halimbawa, sir, na mauna ang resolution ng Ombudsman, how is that going to affect an impeachment court in general? I do not see that situation coming. Oh, what? Because I think bago kami matapos ang investigasyon dito, tapos na ang impeachment proceedings. What do you mean? Dismiss na na. Ano ba ang the preliminary What do you mean? Just Let's break it down. Sir. Remember, Oh. the respondents, including the Vice President, given 10 days Kaya niyan, sir, Okay. to file their counter-affidavits. Okay. After the filing of the counter-affidavits, the House of Representatives, through the Committee on Good Government, will be given 10 days also para sa to file their reply. Okay. Then another 10 days will be given to Vice. the respondents to file their rejoinder if they want to file the rejoinder. In the meantime, we're also investigating, we will be asking the House
to give us certified true copies of the documents. Okay. So medyo matagal-tagal pa ito eh. Okay. So hindi niya na maaabutan yung unang action, you think? Kasi I pa-retire don't think so. So the one who will resolve this probably will be the next ombudsman. Tanggalin pala siya. Palitan. Kasi ang nila, sir, makapaspasan mo, biglang, Grabe. July 26, bye-bye. Walang ganun scenario, sir. Yun ang mahirap sa mga taong nervyoso. Sa mga taong bubu. Yun ang mahirap sa mga taong hindi nag-aaral. Correct. Sabi ko nga, kung pag-aaralan lang nila ang konstitusyon, the provisions on impeachment, and further study, anong deliberations, anong pinag-usapan ng committee noon? Sir, ano nga ba para alam namin? At alam din. Quiet. Diyos ko po. Nagtanong Makinig ka. Chief Ingay nyo. Justice Davide, who was then a member Babae of the dyan. Constitutional Commission. Sabi niya noon, pag mayroon bang ebidensya ang ombudsman, pwede bang ombudsman mag-imbestiga? Okay. Pag result ng investigation, will it affect the impeachment? Ang sagot nila Romulo at Inoliedo parang it would depend on the quantum of evidence for conviction. Tanong uli ni Chief Justice Davide, ang ombudsman ba pwede mag-imbestiga? Ang sagot, yes. But not to prosecute. So there are two terms, sir. The power to investigate and the power to prosecute. What we have at the moment is the power to investigate and not to prosecute. Let's go on to prosecute. The ombudsman or any investigating body has to await the result of the impeachment proceedings. If the impeachment proceedings will result in the conviction of the Vice President, then the ombudsman or any investigative body, even the DOJ, can file the necessary case now, criminal case against the Vice President. And even the ombudsman can file an administrative case against the Vice President because he was already convicted. Okay. But if the Vice President is acquitted By the impeachment court. by the impeachment court, wala kaming power to charge. Correct. Bakit, Justice, pakipaliwanag lang po yung part na yun. Because, ang Yeah, Vice President is, Impeachable officer. So, sir, ibig sabihin, Tama. ang prevailing natin ngayon, ang bottom line is, even if you have the investigation now, Hintayin pa rin. you will still have to wait for the impeachment court to Yes. finish Yes. before you could file anything. Yes. So what we're doing now is just investigation It's just investigation. without purposes of filing. Prosecution. Without We cannot file it because, making going kasi. Immunity. look, no, we're allowed to investigate an impeachable officer for purposes of filing an impeachment complaint. Mayroon na. So ano pa yung file namin impeachment complaint? You cannot file an impeachment complaint against an impeachable officer twice Sa loob in ng the isang same taon. year, diba? Oh, So correct. hindi pwede. So, sir, the only way Okay, that mga you could kababayan. file charges, kung yun man yung lumabas sa Okay, ito lang mga kababayan ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito na namang si Ombudsman Martires ang pinag-iinitan na naman ng gobyernong Bangag. Kasi ngayon daw, sa mga balita-balita na naririnig ko, lalo na galing kay Ka-Eric at nababasa ko din sa social media, interesado daw itong si Bunjing Rimulya magiging ombudsman. Kaya hinahanapan na naman nila ng butas itong si Ombudsman Martires. Kesyo appointed daw ni PRRD. Kaya nga ini-explain niya dito, sinasabi niya dito. And appointed siya ni Tatay Digong Duterte. Pero sinasabi niya yung mga ginagawa mo, pabor ba kay Duterte?
yung pag-dismiss niya ng kaso kay Laila de Lima, pag-dismiss niya ng kaso kay Kerwin Espinosa. Pabor ba yan kay PRRD kahit appointed daw siya ni PRRD? Yan ang titingnan nyo, mga bangag na gobyerno na pinag-iinitan nyo naman ang ombudsman dahil si Bonjing Remulla interesado. Unang-una, yang kupal na yan, hangal, gutom sa kapangyarihan, power tripper, hindi pwede yan maging ombudsman. Kasi sigurado, baliktarin yan ang batas. Hindi susunod yan sa batas, yung kupal na yan. Naririnig nating lahat. Yung pinagsasabi niya sa Senate hearing about sa ICC, yung pagkidnap nila kay PRRD. Tingnan nyo kung gaano kahangal yung bunjing na yan. Hindi na nga tayo member ng ICC, wala ng jurisdiction ang ICC sa atin. Pero narinig nyo ba yung pinagsasabi niya? Na kaya daw sila nakig-cooperate sa ICC, sa Interpol, kasi nga hindi na tayo member ng parang binaliktad niya Parang hindi talaga niya sinusunod kung ano yung nasa batas. Kaya gigil siguro si Remulla dito sa ombudsman. Kaya ngayon, balita ang balita, mga bulong-bulungan, napapalitan daw itong si Ombudsman Martires. At interesado si Bonjing Remulla ayon pa sa mga balita-balita. Pangalawang rason kung bakit hindi pwede si Bonjing Remulla hangal gutom sa kapangyarihan, gustong kainin lahat ng posisyon, dahil may kaso siya May active case sila na inimbestigahan ng ombudsman tulad ng graft, ang corruption, lalo na yung sinasampa ni Amy Marcos na pagkidnap kay PRRD, pagdala sa The Hague. Pinapaimbestigahan ni Senator Amy yan sa ombudsman. Yung mayroon pa siyang yung pagmanipula daw sa electoral protest. Mayroon siyang case na active investigation sa galing sa ombudsman, yung manipulation of electoral protest yun. At mayroon pa siyang investigation na, basta mayroon siyang mga investigation. Pinaimbestigahan si Remulla sa ombudsman. Mayroon pa kasama yung lalo na yung mga ginagawa nilang pagkidnap kay PRRD. Kasama si Tory, kasama na yung sila ni John Vic, sino pa yung mga nasa kabinete ni Bangag Jr. Kaya yun. Gusto niyang palitan ang ombudsman dahil siguro gusto niyang para mahahawakan niya lahat. Matangkyo. Wala silang kaso. Walang mangyayaring investigasyon sa kanila. Hindi na pwede yun Wala na talaga itong Pilipinas. Diyos ko po. Kaya tama si Sara Duterte. God save the Philippines. Dahil dito sa mga abusadong poki ng inang mga gobyernong ni Bangag. Ito nga siya, kahit appointed ni PRRD, pero neutral siya Patas siya Sinasabi niya na nga, pag upo pa lang niya, appointed siya ni PRRD bilang ombudsman. Pero dinidismiss niya, wini-withdraw niya yung case kay Pinoy Aquino noon sa Mama sa Pano. Yung pag-withdraw niya kay Kerwin, kay Laila de Lima, yan ba ay tauhan ni Duterte? Patas siya na pagka-ombudsman Hindi siya power tripper. Hindi siya abusado. Sinusunod niya talaga ang nasa konstitusyon ng Pilipinas. Kahit anong kulay mo. Yung si Duki, na sekretary ni Tatay Digong dati, kinakasuhan niya. Kinakasuhan niya yung si Lau na nasa Parmali kahit tauhan ni nasa kay Duterte.
Oh, iyan ang tama. Walang kinikiligan. Kahit appointed ka pa ng presidente. Kailangan neutral ka, patas ka. Nasa katotohanan ka. Ito ang magaling na ombudsman na Martires. Ngayon, hinahanapan siya ng butas. Pinagdiskutsahan na naman siya para may rason itong mga bangag na mga abusado na papalitan si Martires. Sinasabi niya na, baka papalitan talaga siya. Tingnan nyo kung gaano kahangal, gaano kaabusado, gaano kagutom sa kapangyarihan si Bunjing. Isa na siyang DOG, mataas na posisyon na yan, makapangyarihan na yan na posisyon sa Pilipinas. Pero gusto niya pang, interesado pa siyang maging ombudsman. Gusto niyang pasukin maging ombudsman. Bakit? Ano ang plano? Bakit gusto niyang maging ombudsman? Bakit? Bakit, Bunjing Rimulya, interesado ka sa ombudsman? Gusto mo ba lahat ng mga kasong nakasampa sa mga alipuris mo, lalo na kay Tory, sa sarili mo at sa iba pa dyan, gusto mong tanggalin? Gusto mong mapaiwalang bisa? Yan ang gusto nyo. Kasi dyan kayo magaling. Itong gobyernong bangag, ang lahat ng appointed ng bangag junior na mga sekretary, ay appointed lang, nakaupo lang, pabor lang sa mga kulay nila, pabor lang sa pumapabor sa Marcos administration. Pero pag ikaw ay kalaban ng Marcos administration, kritiko ka against this administration, siguradong kalabuso ka. Siguradong kulong ang puntahan mo. Yan yun. Nakakahiya. Itong Pilipinas talaga under sa administrasyon ni Bangag Marcos Jr. Nakakasuka. Nakakahiya kayong lahat na mga appointed ni Marcos Jr. Mga wala kayong mga kredibilidad. Ganito ang pagpapatuloy na gobyerno, puwera gaba, sinusuka na kayo ng mga taong bayan. Putang ina ninyo. Pati itong ombudsman, gusto nyo namang palitan na naman itong neutral na ombudsman. Dahil daw appointed ni PRRD. Pero sa lahat ng ginagawa nito, ay hindi pabor kay Duterte. Isa na yung pag-dismiss niya ng kaso kay Laila de Lima. Pabor ba yan kay PRRD? Hindi. Neutral siya. Nasa ebidensya siya. Nasa konstitusyon ang sinusunod niya. Kahit appointed siya ni PRRD. Yan sana ang gagawin ng mga bangag na sekretaring gobyerno na appointed ni Marcos Jr. Kaya nga sinasabi niya hindi nag-aaral. Yung pag-kidnap nyo kay PRRD, isa na yan na pag-abuso sa konstitusyon. Illegal sa batas ng Pilipinas. Tapos ngayon, gusto ni Rimulya baliktarin. Balikuin ang batas ng Pilipinas. Gusto niya pa kahit tayong mga taong bayan papapaniwala sa kanya na binababoy nila, binabastos nila ang batas ng Pilipinas. Yan ang mga walang hiyang gobyernong bangag.